Good morning guys, good afternoon to some of you, and good evening. Ngayon po ay gusto ko labang ibahagi sa inyo ang aking kaalaman bilang isang nurse tungkol sa sakit na stroke. Kasi ito po ay mahalaga rin sapagkat ito ay ang pangalawang sanhi ng taong pagkamatay sa sakit na stroke actually. It is the second cause of death sa Australia at actually second cause of death rin sa Philippines, yung stroke, yung sakit na stroke. Meron akong nabasa na natignan ko sa Google na ang research niya ay tungkol din sa stroke, tungkol din sa Pilipinas. At sabi niya ay 65.5% ng every 100,000 cause of death ay ang sanhi ay stroke. Kaya ito po ay gusto kong ibahagi sa inyo. Ano po ba ang sakit na stroke? Ang stroke po, bagong lahat, sasabihin ko lang muna sa inyo ang aking background. Ako ay isang healthcare worker. Nung nasa Amerika ako ay nagtrabaho sa United States Navy bilang isang hospital corpsman for 4.5 years. So it's healthcare related din. Tapos nung nagpunta ako dito sa Australia, sa Sydney, ako po ay nag-aral sa University of Sydney bilang maging isang nurse. At naging nurse ako simula noong 2005 hanggang ngayon po sa present. So actually nag-start po ako ng aking pag-nurse dito sa Australia from 2005 hanggang ngayon. At noong 2007, naging isang staff nurse ako sa isang acute stroke unit. Kaya medyo mayroon na rin akong kaalaman tungkol sa sakit ng stroke. So nagtatanong tayo, ano ba itong stroke na ito? Kasi po ang ating utak or ang brain cells natin ay nangangailangan ng nutrients o isang oxygenated blood. At ito ay sinusuplayan, ang ating brain ay sinusuplayan ng isang ugat o arteries na papunta sa ating utak para magbigay ng supply sa ating brain cells ng oxygen at nutrients. Kapag ito po ay hindi nakatanggap ng nutrients or oxygen, ang ating brain cells po ay mamamatay. So, kaya nagkakaroon tayo ng sanhi na sakit na stroke. Kapag ang ating puso naman ay hindi rin nakatanggap ng oxygen o nutrients, ang heart cells naman ay namamatay din. At ito ay nagiging sanhi ng heart attack. So, ang stroke, ang inaatake nito ay ang ating utak. So, marahil nakikita na natin kung ano-ano ang mga kaganapan kung ito ay nangyari sa isang tao. Gusto ko pong ipagpatuloy ang ating pagsasalita tungkol sa sakit ng stroke. Ang stroke po ay mayroon dalawang klase. Isang tinatawag na ischemic stroke at isa naman ay isang tinatawag na hemorrhagic stroke. So, hemorrhagic or pagdurugo. So, ang ischemic stroke po ay nangyayari kung nagkaroon ng mga blood clot na nanggagaling sa ating heart o kaya sa ating mga arteries dito sa ating may mga leeg, sa may neck, no? May mga arteries dyan. So, kapag itong blood clot po ay nagkabuo-buo sa pamamagitan ng, dahil meron pong cholesterol, naririnig po natin ang salitang cholesterol. Ang cholesterol po kuminsan ay dumidikit sa ating mga arteries, so sa mga blood vessels. Ngayon itong cholesterol na ito, minsan nagiging sanhi ng pagkamaliit ng dadaluyan ng ating dugo. So parang lumiliit na yung kanyang butas, no? Papunta yung daluyan ng ating dugo sa pamamagitan ng pagbibigay ng supply sa ating brain or kung saan man. So itong cholesterol na ito, pagka maliit na at nagkaroon ng blood clot, ito ay humaharang doon sa ating ugat na yun na
maliit at nagkakaroon ng blood clot, no? So nagkakaroon na siya ngayon ng harang. So hindi na nakakadaan yung dugo papunta sa ating brain. At ito ay nababawa at ang ating brain cells ay hindi nakakatanggap ng oxygenated blood o hindi na nakakatanggap ng oxygen at hindi na rin siya nakakatanggap ng nutrients na kinakailangan ng ating brain cells. Kapag nangyari po yun dahil na-block, so di ba na-block na kunyari yung yung arteries, so wala nang dumadaloy na dugo na oxygenated blood at nutrients papunta sa ating utak, yun po ang tinatawag na ischemic stroke. Ngayon naman po, ang hemorrhagic stroke naman ay sanhi ng burst or nawasak. Tama po ba yung salitang nawasak? O nasira, nabutas. Or basta nag-burst ang ating ugat. So, at nagsanhi ito ng pagdurugo. So, at kumakalat ng dugo. So, nagkakaroon din po ng injury sa ating brain, sa ating utak. So, ito po ang tinatawag natin hemorrhagic stroke. Ngayon, dalawa pong klase ang hemorrhagic stroke. Meron tayong tinatawag na intracerebral hemorrhage at saka subarachnoid hemorrhage. Huwag na natin pag-usapan yun kasi masyado ng technical. So, ngayon naman po ay pag-usapan natin kung paano mo malalaman na ang isang tao ay nagkakaroon ng isang stroke or ang iyong miyembro sa isang pamilya ninyo, halimbawa ang inyong mga magulang, kapatid, pinsan, o sino man na kakilala ninyo or dyan lang sa sa shopping center, sa mall, nakita ninyo na mayroon isang tao na nagpapakita ng simptomas na nagkakaroon siya ng stroke. Meron pong akong maibabahagi sa inyo na simple mnemonic formula, yung salitang FAST, F-A-S-T. So, tingnan nyo yung mukha ng isang tao, yung kanyang face, di ba? FAST, F for face. Tingnan nyo ang mukha niya, nangingiwi ba ang kanyang bibig, di ba? Check their face. Or nag-droop ba, nagkaroon ba ng drooping ang kanyang bibig. So pagkatapos, yung A naman sa F-A-S-T, yung arm. Tanungin nyo siya, pwede nyo po, nagagalaw nyo po ba ang inyong kamay? O itaas nyo nga po ba ang inyong kamay? Na itataas ba niya ang kanyang kamay? At kung hindi niya yun na itataas, isang symptoms din yun na medyo maaaring nagkakaroon siya ng stroke. At ang pangatlo ay ang satang S, which is speech. So, alamin niyo ang kanyang pagsasalita. Bulol ba siya or nagkakaroon ba siya ng slurred speech or difficulty of speaking? So, nabubulol ba ang kanyang pagsasalita? So, nakakaintindi ba siya? Naiintindihan ba niya kayo? So, yun, isa yun sa mga maaaring isang simptomas na ang isang tao ay nagkakaroon ng stroke. Tapos, yung timing, yung time po, tingnan ninyo ang time. Actually, sabi sa mga emergency protocol, pagka isang tao ay nagkaroon ng isang stroke, time is very important kasi meron lamang na 4.5 hours window para maiwasan ang either pagkamatay ng isang tao or ang pagiging sanhi ng malaking disability ng dahil lang sa stroke. So, kaya yun, tandaan po natin yung fast, yung face niya, nangingiwi ba ang kanyang pagsasalita, yung arm niya, naigagalaw ba niya ang kanyang arm, naitataas ba niya ang kanyang kamay, isang kamay man lang o dalawang kamay. So, tapos yung kanyang pagsasalita, obserbahan ninyo kung ang kanyang pagsasalita ay bulol or slurred or hindi niya kayo naintindihan. So, maaring ang isang taong ito ay nagkaroon ng stroke. Ang timing po ay importante. Stroke is an emergency protocol po yan. Isa po itong emergency. Actually, isa sa mga na tingnan ko sa website din sa Pilipinas, yung tinatawag nilang yung parang don't stay at home, yung sandali lang. So, let's continue. Meron silang tinatawag na
hashtag stroke don't stay at home campaign. Ito ay sa Pilipinas, ginagawa nila yan. So, ibig sabihin, importante na kapag ang isang tao ay nagpakita ng sintomas ng stroke, yung fast na sinasabi natin, di ba? Face, arms, speech, and time, pag kayo ay mga nakikita ninyo na isang sintomas na nakikita ninyo sa isang tao, huwag nyo na hong i-delay ang pagpunta sa emergency department. Dalhin nyo na po siya kahit sa panahon ng pandemic. Important kasi emergency ang isang tao na pagkaroon ng stroke. Kaya ginawa ng dyan sa Pilipinas yung hashtag stroke don't stay at home campaign. So dalhin nyo na po siya kaagad-agad sa hospital dahil meron lamang po siyang 4 or 4.5 hours window para mailigtas sa kamatayan o sa pagiging sanhi ng pagiging baldado ang isang tao. So marami pong salamat. Mamaya po ay ipagpapatuloy ko ulit ang aking pagsasalita tungkol sa stroke.